bago ang ika-25 kong kaarawan. Habang mag-isa akong naghihintay ng operasyon. Tungtong, alam mo na ba, Wanwan? Alam mo na rin, may nobya na ang tiyuhin ko. Hindi ko akalaing matapos ang maraming taon niyang pagiging binata, may hinihintay pala siyang tao. Siya iyong si Jiang Yi. Pabebe at mapagkunwari, hindi ko alam kung ano ang nagustuhan sa kanya ng tiyuhin ko, Tungtong. Baka nagkamali ka lang. Imposibleng mali, i-video call kita para makita mo mismo. Tingnan mo, napakaraming tao roon. Sobra siyang palayawin ng tiyuhin ko. 5 araw na lang, ika-25 kaarawan ko na. Nangako siyang ilalantad ang relasyon namin sa araw na iyon. Kama 36, oras ng palitan ng benda. Nasa ospital si Wanwan. Magpapatingin muna ako. Ibababa ko na. Wanwan, pakiramdam ko, kamukha mo talaga si Jiang Yi. Ilang taon ko nang naririnig yan. Wala kaming relasyon sa dugo ni Jiang Yi. Pagkamatay ni Papa, nag-asawang muli si Mama sa pamilyang Jiang. Kapatid ko siya sa ina. Ang personal trainer ko, ang Prinsesa Yi ko. Personal trainer, Prinsesa Yi. Ma, pumapayag na akong makipag-blind date. Sa private room 1012, magpakumbaba ka. Gizexia, kung pamalit lang pala ako, ituring ko na lang na nasayang sa aso ang 3 taon ko. Kuya Zexia, nabasa ang sapatos ko. Ang lamig ng mga paa ko. Halika, maupo ka at huwag gumalaw. Ako ang mag-aalis nito para sa iyo. Ano bang maaaring mangyari kay Wanwan sa bahay? Lalambingin ko na lang siya mamaya. Wen Yuru, syempre, hindi niya ako ipapakasal sa matinong lalaki. Mula nang mag-asawa siyang muli, si Jiang Yi lang ang inaalagaan niya. Ito pala ang young Master Shen na sinabi ni Mama. Wala talagang maipipintas sa hitsura niya. Ikaw pala iyon. Ako si Sangwan. Narito ako ngayon para makipag-blind date sa iyo. Kung pasado ako sa paningin mo, maaari tayong magpakasal. Kapag kasal na tayo, hindi ko pakikialaman ang pambababae mo. Pero hindi ko rin pananagutan ang anak mo sa labas. 1 taon ang bisa ng kasunduan natin. Gagampanan ko ang papel ng mabuting asawa. Ikaw naman ang magsisilbing panangga ko. Hindi ako kukuha kahit 1 sentimo sa yaman mo. Kung hindi ka kampante, maaari tayong magpagawa ng prenuptial agreement. Maaari rin tayong pumirma ng kasulatan bilang patunay. Ano sa tingin mo? Sige, maaga pa naman. Kaya bakit hindi tayo kumuha ng marriage certificate ngayon? Bakit? Umaatras ka na. Wala akong dahilan para umatras. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Sandali. Ano ang numero mo? Shen Zhuo niyan. Sige, umuwi na tayo sa kani-kanyang bahay. Gusto mo bang ihatid kita? Hindi na. Kakakuha pa lang namin ng sertipiko, tinatawag na agad ang sarili niyang asawa ko. Dahil umabot na rito, panahon ng burahin ko si Gizexia, ang dati kong nobyo. Ma, pumapayag akong magpakasal para sa alyansa. Pero gusto ko ang lahat ng shares ng hotel na nakapangalan sa iyo. At kailangang umalis si Jiang Yi sa liyuan. Maibibigay ko sa iyo ang liyuan. Pero hindi ba masyado kang sakim sa shares? Ma, pamana iyon ni Papa. Paano naging kasakiman ang pagbawi sa sarili kong pag-aari? Kapag napermal na ang kasal mo sa pamilyang Shen, natural na ililipat ko iyon sa iyo. Noong nakaraan, batang modelo. Ngayon naman, batang artista. Talaga bang gusto mo akong patayin sa galit? Hindi naman. Kapag namatay kayo sa galit, sino pa ang mangungulit sa akin na magpakasal? Tama ba ako? Walang hiya kang bata ka. Kahihiyan ng pamilya. Kilala sa mga tagumpay sa digmaan ang mga ninuno ng pamilyang Shen. Pero pagdating sa iyo, wala akong pakialam. Dapat kang magpakasal ngayong taon. Iyong anak ng matandang G. Nabalitaan kong makikipag-isang dibdib sa pamilyang Jiang. Gusto mo ba talagang matalo ako kay matandang G? Kasal na ako. Oo, kakasal ko lang. Mainit-init pa ang marriage certificate. Gusto ninyong makita. Kasal na talaga ako. Malinaw ba?
Kukunin ko ba ang salamin ninyo sa pagbabasa? Lumayas ka, tumahimik ka nga. Hindi ka naman siguro kumuha ng pekeng sertipiko para lokohin ako. Hindi ako ganoon kawalang ginagawa. Kapag ayaw ninyong maniwala, ipakikilala ko sa inyo ang manugang ninyo. Maganda ang babaeng ito. Sayang at napunta sa iyo. Pa, kailangan ninyong magpakitang gilas pagdating ng oras. Huwag ninyong hayaang tumakas ang asawa ko. Ang hindi ko lang alam. Itong asawang bigla kong napulot. Kailan kaya niya malalamang maling tao ang napakasalan niya? Miss Sang, aalis ka ba para sa business trip? Oo, business trip. Nako, nakabili pa naman ako ng mga sangkap. Mag-message ka kapag nakabalik ka. Ipagluluto ulit kita ng paborito mo. Salamat, tita. Aalis na po ako. Narito naman ang lahat ng damit na ibinigay ni Ginoong G. Pero parang may kulang pa rin. Saan siya pumunta? Sabi niya, may business trip siya ng ilang araw. Business trip? Wala ako sa bansa. Anong business trip ang pupuntahan niya? Kuya Zexia, ang tanga ko. Gusto ko lang sanang maghiwa ng prutas para sa iyo. Gusto ko ang pagiging medyo tanga mo. Nakakainis ka. Pero Kuya Zexia, uuwi ako bukas. Maaari ko bang imbitahan ng ate ko? Hindi ba masama ang relasyon ninyo ng ate mo? Oo, hindi kami magkasundo. Kaya gusto kong ayusin ang relasyon namin. Dahil din sa akin kaya tensyonado ang relasyon ni na mama at ate. Kailangan ko ring gumawa ng isang bagay para kay mama. Yee, napakabait mo talaga. Pero sa susunod na lang natin ayusin ang relasyon ninyo. Bukas tayo uuwi. Ayokong masira ang salubong para sa iyo. Ate, pamalit ko lang talaga ikaw. Kahit 3 taon kayong may lihim na relasyon. Kapag nagpakita ako, kailangan mong lumayas. Bukas, babalik na ako, ang tunay niyang minamahal. Oras na para maglaho si Sangwan, ang pamalit. Xiao Sang, hindi mo ba talaga iisiping manatili? Kung sahod ang problema, maaari kitang tulungang humingi ng dagdag sa management. Ate Mandy, hindi na kailangan. May personal akong dahilan. Sige, aaprobahan ko ang resignation mo. Pero kung aaprobahan ito ni President G, palalaman lang natin pagbalik niya mula sa business trip. Salamat, babalik na ako sa trabaho. Hoy, narinig na ba ninyo? Hindi business trip sa Switzerland ang lakad ni President G. Sinundan niya roon ang batang nobya niya. To ba? Hindi ba walang interes si President G sa mga babae? Siyempre hindi. Matagal nang may kasundo ang kasal ang mga pamilyang G at Jiang. Matagal nang hinihintay ni President G na makapagtapos at magkaedad ang babae. Nakunan sila ng paparazzi, pero para protektahan ang batang nobya niya. Ipinabaon ni President G ang balita. Napakalaking chismis nito. Diyos ko, Wanwan, bakit hindi ka nag-iingat? Magbanlo ka agad ng malamig na tubig sa banyo, kung hindi, mamamalto siyan. Sige, pupunta na ako. Wanwan, ngayong gabi, maghahanda ng salubong ang tiyuhin ko para sa nobya niya. Ayokong pumunta, samahan mo naman ako, nakauwi na pala siya. Ni isang tawag, ayaw niya akong bigyan. Hindi na, tungtong, mag-o-overtime ako ngayong gabi. Xiao Sang, tapos ka na bang magpalit? Nilalagnat ang anak ko, pero may dokumentong kailangang madala kay President G para mapirmahan. Maaari mo ba itong ihatid para sa akin ngayon? Sige, Ate Mandy, babalik ako sa opisina para kunin iyon. Yee, sa pagbabalik mong ito, tatawagin ka na naming hipag. Sino ba naman ang hindi nakakaalam na gusto ka ng kuya namin? Hahaha. Nakakainis, Kuya Zexia. Tingnan mo, pinagtatawanan nila ako. Hindi ka nila pinagtatawanan. O ayaw mo bang maging hipag nila? President G, medyo apurahan ang dokumentong ito. Kailangan po itong mapirmahan ngayon. Kuya Zexia, sekretarya mo ba siya? Sayang naman ang ganyang kagandang babae kung sekretarya lang. Ibigay mo sa akin.
Dalhin mo na ito pabalik, ate. Kuya Zexia, hayaan nating manatili si ate at makipagsaya. Ate, matagal na tayong hindi nagkikita. Manatili ka at samahan mo ako, pwede. Huwag mo akong hawakan. Sangwan, mabuti lang naman ang intensyon ni Hihi. Kanino mo ipinapakita ang masamang ugali mo? Humingi ka agad ng tawad sa kanya. Wala akong ginawang mali, kaya hindi ako hihingi ng tawad. Kung tatanggalin ako ni President G dahil dito, wala rin akong masasabi. Sangwan, tumigil ka riyan. Ano pa po ang utos ninyo, President G? Matagal na akong nasa labas. Baka mag-isip ng kung ano ang nobyo mo. Sinabi ko nang huwag mo akong tawaging President G kapag tayo lang. Ano ang nangyari sa kamay mo? Hindi mo kailangang mag-alala. Hiwalay na tayo, hindi ba? Hiwalay. Sangwan, sino ang nagsabing magkasintahan tayo? Naiintindihan ko na. Huwag kang mag-alala. Wala na tayong anumang ugnayan mula ngayon. Kuya Zexia, hindi ka pa ba papasok? Paparating na, Yiyi. Mukhang bigo sa pag-ibig ang asawa ko. Bakit ka narito? Siyempre, napahinto ako nang makakita ng magandang babaeng umiiyak. Kaya gusto kong malaman kung sinong napakagandang babae ang sinaktan ng ganito. Hindi ko akalaing sa akin pala siya. Young Master Shen, maghinay-hinay ka. Kasal lang para sa alyansa ang atin. Hindi pa tayo ganoon kalapit. Kahit kasal para sa alyansa, asawa pa rin kita. Saan ka pupunta? Sumakay ka. Hindi na kailangan. Bilisan mo. Ayokong lumabas sa balita bukas na umiiyak ang asawa ko dahil sa ibang lalaki. Hindi ako matutuwa roon. Kasing ingay ng personalidad niya ang sasakyan niya. Laging formal na business car ang sinasakyan ni G. Zexia. At kailanman, hindi ako naging karapat-dapat umupo sa harapan. Bigo ka sa pag-ibig. Oo, masasabi na. Pero huwag kang mag-alala. Ex ko na siya. Hindi siya magdudulot ng problema sa iyo. Napagkasunduan nating hindi makikialam sa isa't isa. Magpaliwanag ka lang sa sarili mo. Sige, bahala ka. Sapat ba ang isang oras? Ayusin mo ang mga gamit mo at umuwi ka sa akin. Umuwi? Oo. O gusto mong magkahiwalay tayo ng tirahan? Hindi naman kailangang magmadali, di ba? Maaari akong lumipat pagkatapos ng formal na pagkikita ng dalawang pamilya. Sige, bahala ka. Nagalit agad siya. 1-1. Ipagtimpla mo ako ng tsaa para mawala ang amats. Mukhang napagalit ko siya at napaalis ngayon. Alam ko naman, kahit gaano kabigat ang mga sinabi niya, hindi pa rin niya ako kayang tiisin. Bakit kayo, sir? Siyempre ako. Nasa business trip si Miss Sang at hindi pa nakakabalik. Ipagtitimpla ko kayo ng tsaa para mawala ang amats. Hindi na, tita. Bumalik na kayo sa kwarto at matulog. Masyado kitang pinalayaw. Kaunting away lang, hindi ka na umuwi. Xiao Sang, talaga bang aalis ka ng ganito kabilis? Hindi mo nakukunin ang sahod mo. Hindi na. Ate Mandy, pinapauwi ako ni Mama sa probinsya para makipag-blind date. Huling araw ko na ngayon. Naipadala ko na sa email mo ang lahat ng turnover documents. Sige, aayusin ko ang Certificate of Employment mo sa loob ng kalahating araw. Para mas madali kang makahanap ng susunod na trabaho. Secretary Sang, pumunta ka sa opisina ko. Ano po ang kailangan ninyo, President G? Dati, gabi-gabi mo akong hinihilingang yakapin ka habang natutulog. Ngayon, ang layo mo nang tumayo, G. Zexia. Nag-resign na ako. Hindi na ako empleyado mo sa sandaling ito. Ano ang problema kung lalayo ako? Nag-resign. Sino ang pumayag na mag-resign ka? Sangwan. Hindi uubra sa akin ang pagpapahabol mo. Wala akong oras para magpahabol. Kung gayon, bakit ka nag-resign? Hindi ba sapat ang ibinibigay ko sa iyo? May ibang kumpanya bang makapagbibigay ng mas malaki kaysa G Corporation? Hindi mahalaga kung magkano ang sahod. Ipinagkasundo ako ng pamilya ko sa isang blind date. G. Zexia, uuwi ako para magpakasal. Magpakasal. Ilang araw lang ang nakalipas, ayaw mo pang bumangon mula sa mga bisig ko. Ngayon, magpapakasal ka na. Sangwan, gumagawa ka ng ganitong dahilan para pagselusin ako.
Akala mo ba maniniwala ako? Ayaw mong maniwala, kailangan ko bang ihampas sa mukha mo ang marriage certificate ko? Kuya Zexia, gumawa ako ng panghimagas para matikman mo. Narito rin pala si ate. Pinag-uusapan ba ninyo ang trabaho? Tapos na kami. President G, lalabas na ako. Ate, sabi ni Mama, matagal ka nang hindi umuwi. Umuwi ka para sa hapunan ngayong gabi. Namimiss ka ni na Mama at ang nakababatang kapatid natin. Kuya Zexia, inaanyayahan ka ni Papa sa bahay mamayang gabi, para pag-usapan ng kasal natin. May oras ka naman, di ba? Yihi. Kapag ikaw ang nag-aya, lagi akong may oras. Hindi ako pupunta sa pagtitipon ng pamilyang Jiang. Ma, ayokong umalis sa liyuan. Kahit iniwan iyon ng ama ni ate. Nasanay na akong tumira roon. Ma, kailan pa naging ganito ka sa Kim si Sangwan? Kung kailan bumalik si ate Yiyi, saka siya ng agaw ng mga gamit. Napakalalim talaga ng balak niya. Iginigiit ni Wanwan na bawiin ang shares at ang vilya. Kung hindi, hindi matutuloy ang kasal. Hindi niya maaaring agawin ang mga gamit ng ate ko. Tama na, pag-aari ng dating asawa ng mama ninyo ang liyuan. Hindi natin iyon kukunin. Yiyi, ibibili ka ni Papa ng mas malaking bahay. Iyan na ang desisyon. Sangwan, nang ahas kang pasamain ang loob ko. Hindi ko hahayaang maging madali ang buhay mo. Miss, nasa loob din si Miss Yi. Baka mas mabuting bumalik na lang kayo sa ibang araw. Ano naman kung naroon siya? Sang na ngayon ang apelyidong nasa titulo ng bahay na ito? Kuya Zexia, masakit, dahan-dahan. Kayong dalawa, bumaba kayo sa kama ko at lumayas. Sangwan, baliw ka ba? Sangwan, ano ba ang problema mo? Bakit mo kami binasa? Nasa kwarto ko kayo, deserve ninyo iyan. Ano, ganito ba kakuripot si President G? Wala man lang kayong pera para kumuha ng kwarto sa hotel. Ano ang pinagsasasabi mo? Hindi lang napansin ni Yiyi ang nasa ilalim ng paa niya. Nadapa siya at inaalalayan ko lang siya. Ate, mali ang pagkaunawa mo sa amin ni Kuya Zexia. Paano naman namin gagawin ang ganoong bagay dito sa araw? Wala akong oras makinig sa mga biro ninyo. Tama na, maaari na kayong lumayas. Itapon ninyo ang kama, napakarumi nito. Pati ang piano, itapon ang lahat ng nasa loob ng 10 metro. Itapon din ang sofa, huwag mong gagalawin ang piano ko. Iyan ang una kong piano. Hindi basurahan ang bahay ko. Itapon ang lahat. Sangwan, sigurado ka bang gusto mo akong kalabanin? President G, nakalimutan mo bang nag-resign na ako kahapon? Hindi na ako tauhan mo. Bakit ako matatakot sa iyo? Huwag mong pagsisisihan ito balang araw. Sa susunod na ikaw ang magmamakaawa sa akin. Hindi na ako magiging ganito kabait. Hello, Sangwan. Baliw ka ba? Ano ang ginawa mo kay Yiyi? Halos himatayin na siya sa kakaiyak. Masama bang magmadali akong bawiin ang sarili kong mga gamit? Ayaw mo na ba sa shares ng kumpanya? Bahala ka. Kung gusto mong kasuhan ka ng sarili mong anak, maaari mong huwag ibigay ang mga iyon. Buhay pa si Lola. Pag lumaki ang gulo, sa tingin mo, magkano pa ang matitira sa iyo? Wanwan, ako ito, si Tito Jiang. Masyadong emosyonal ang mama mo. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Dahil napagkasunduan na ang kasal mo sa pamilyang Shen. Magkita ang dalawang pamilya sa Jinyun Street sa Sabado. Pinapangako ni Tito Jiang na walang mababawa sa anumang nararapat sa iyo. Sige, magkita tayo sa Sabado. Wanwan, dumating ka na. Lola, kasal na ako. Iyong matangkad mong nobyo dati. Opo, Lola, siya nga. Napakagandang balita. Wanwan, ito ang ipon ni Lola para sa dote mo. May 5 milyon sa card na ito. Iniwan ito sa akin ng papa mo noon. Ingatan mo, Lola, ayoko po. Itabi ninyo para sa pagtanda ninyo. Kunin mo, tungkol naman sa hotel ng papa mo. Kung gusto mong bumalik,
Kakausapin ko ang mama mo. Lola, hindi kailangang magmadali. Bababawiin ko ang hotel. President Shen, nalaman na namin. Makikipagkita siya sa pamilyang Jiang sa Sabado. Saan? Sa Jingming Room na pag-aari natin. Kanselahin ang lahat ng schedule ko sa araw na iyon. At maglaan ka rin ng kwarto sa tabi nila para sa akin. Hanggang sa asawa ko, umabot ang blind date nila. Gusto kong makita kung paano nila itutuloy ang palabas na ito. 1-1, nakakainis talaga. Nasa private room din ang tiyuhin ko at si Jiang Yi. Para silang maltong ayaw lumayo. Kung alam ko lang na naroon siya. Kahit patayin pa ako, hindi ako pupunta. Pasensya na, Tungtong. May bigla ang kailangan akong asikasuhin. Pasensya na talaga. Ako, dumating na ang panganay na dalaga ng pamilyang Jiang. Narinig kong nakipag-blind date ka sa ate mo noong nakaraang Sabado. Alam mo ba iyon? Si Zexia lang naman. Young Master Shen, ano sa tingin mo sa ate ko? Ayos naman, medyo palaban. Kuya Zexia, bakit narito ka rin? May business dinner ako sa kabilang silid. Dumaan lang ako para bumati. Yutong, nasaan si Sangwan, ang matalik mong kaibigan? Nagpunta siya sa banyo, may biglaan daw siyang kailangang asikasuhin. Nauna na siyang umalis. Mag-enjoy kayo, babalik na ako sa kabilang silid. Bakit? Namimiss mo ako. Alam mong narito ako, kaya sinundan mo ako. Una, hindi ko alam na narito ka. Kung alam ko, hindi ako lalapit kahit kalahating hakbang. Pangalawa, President G, ano ang karapatan mong tanungin ako ng ganyan? Bitawan mo ako. Ano kung ayaw kitang bitawan? Zexia, hindi ako bahagi ng laro ninyo ni Jiang Yi. Kapag muli kang nang abuso, panimula pa lang ang sampal na iyon. Sangwan. Alam mo ba ang mangyayari kapag ginalit mo ako? Bakit? Nagsisisi ka na ba, President G? Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi ko agad. Pinatay ang lahat ng ilusyon mo. May nagsabi sa akin noon na may ikinukubling, kanaryo, si Zexia. Sobra-sobra raw niya itong pinalalayaw. Ikaw pala ang babaeng iyon. Kawili-wili. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang magkamali ng akala, miss. Gusto ko lang makipagkaibigan. Nakabalik na ang tunay na minamahal ni Zexia. Bakit hindi ka humanap ng ibang taga-suporta? Pareho lang namang maging alaga ng kahit sino. Pag-isipan mo ako, HMM. Sino ka ba talaga? Hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo. Mawawala ang saya kapag tumawag ka ng pulis. Tulong, tulong. Huwag kang matakot, narito ang asawa mo. Mabait ka, lumayo ka, humarap sa kabila, at huwag tumingin. Sino ka, gago? Alam mo ba kung sino ako? Si President Shen. Maaari na kayong tumawag ng ambulansya. Hindi naman siguro siya namatay. Hindi, mukha ba akong hindi marunong magpigil? Baka mas mabuting umuwi na lang ako. Huwag kang magulo, kakatapos ko lang makipag-away at wala akong lakas para ihatid ka. Ano ba ang akala mong gagawin ko sa iyo? Wala akong iniisip na kahit ano. Dito ka matulog sa kwartong ito. Huwag kang mangarap. Yuping, iparenovate mo ang villa ko sa Jiangsu Bay. Gumamit ng mas maraming maiinit na kulay. Bilisin mo. Mamaya, pumasta kang mahinahon at may pinag-aralan. Kapag napangasawa ka, kinakatawan mo ang pamilyang Jiang. Sang ang apelyido ko, hindi Jiang. Young Master Shen. Narito rin pala kayo para magsaya. Hindi ka pa ba magpasalamat kay Young Master Shen? Young Master Shen, ang tagapagmana ng pamilyang Shen sa kabisera. Bakit tulala ka? Batiin mo siya. Shen ang apelyido niya. Hindi ba siya iyong nasa listahan ng blind date? Si Shen Hang,
ang kilalang playboy ng pamilyang Shen. Kung gayon, ang pangalan sa marriage certificate na hawak ko. Nababaliw na ako. Napakasalan ko pala ang tagapagmana ng pamilyang Shen sa kabisera. Salamat, young Master Shen. Walang anuman. Maliit na bagay lang iyon. Tito Jiang, pagtitipon ba ito ng pamilya? Haha, ganoon na nga. Dinala ko ang mga bata para makilala ang ilang kaibigan. Hindi na ako mang-iistorbo. May business dinner pa ako. Pupunta na ako roon. Kaiba talaga. Bakit biglang naging magalang sa akin ngayon? Ang tagapagmana ng pamilyang Shen. Karaniwan, ni hindi niya ako tinitingnan. Tama na, huwag mo nang isipin. Baka matagal nang naghihintay ang pamilya ni Shenhang. Pumasok na tayo. Ikaw pala si Wanwan. Napakaganda mo. Halatang mahusay ang pagpapalaki sa iyo. Euro, napakabuti ng pagpapalaki mo sa anak mo. Medyo tahimik lang talaga ang batang ito. Pasensya na, mag-usap tayo pagkatapos nito. Shen Zuonian, alam mong maling tao ang hinahanap ko. Pero sumama ka pa rin sa akin para kumuha ng marriage certificate. Napakalaki mong sinungaling. Pasensya na, tito, tita, may bigla ang problema sa kumpanya at pinababalik ako. Kailangan ko ng mauna, Wanwan. Ayos lang, mas mahalaga ang trabaho. Wanwan, mag-ingat ka sa daan. Sumakay ka. Young Master Shen, magdiborsyo tayo. Isa lang itong malaking pagkakamali. Kailangan kong magpakasal kay Shenhang para sa alyansa. Tumahimik ka muna, sa bahay na natin pag-usapan. Mag-usap tayo. Natatakot ka bang sasaktan kita? Hindi ako nananakit ng babae. Ikaw mismo ang pumasok sa maling private room noong araw na iyon. Ikaw rin ang unang nagmungkahi na magpakasal tayo. Minamadali ako ng pamilya ko. Kaya pumayag ako. Ngayon, humihingi ka ng diborsyo. Ano ang ibig mong sabihin? Akala ko ikaw ang pangalawang anak ng pamilya ni Shenhang. Kailangan kong pakasalan siya, para makuha ang shares na iniwan ni Papa. Ang pangalawang anak ng pamilya ni Shenhang. Hulaan mo kung sino yung hayop na nanghipo sa iyo sa labas ng club kahapon. Ibig mong sabihin si Shenhang iyong manyak kahapon. Sino pa? Kung hindi siya iyon, bakit nagbulag-bulagan ang mga gwardya? Manatili kang kasal sa akin. Ibibigay ko ang lahat ng kondisyong gusto mo. Kailangan mo lang gampanan ng maayos ang papel ni Mrs. Shen. At tulungan akong harapin ang pamilya ko. Talaga, sabi ng mga tao, mahilig kang maglaro. Kaya kailangan ko ng isang marangyang kasal. Para mabago ang imahe ko. May iba ka pa bang tanong? Maaari mo bang ibigay sa akin ang medical examination report mo? Natakot akong baka may sakit ka. Sige, mahilig lang akong magsaya. Pero hindi ibig sabihin na kung kani-kanino ako nakikipagtalik. Dahil kasal na tayo, lumipat ka rito sa lalong madaling panahon. Walang normal na mag-asawang magkahiwalay ng tirahan. Honey, kakaibang mapagbigay ngayon ang pamilya ni Shenhang. Pumayag sila sa lahat ng kondisyon nang hindi man lang tumutol. Siyempre, paano sila hindi magiging mapagbigay? Ang magiging manugang mong si Shenhang ay na-hospital, matapos mabugbog dahil nanghipo siya ng babae. Ngayon, nagmamadali silang maghanap ng kasal sa isang kilalang pamilya para pagtakpan ang kahihiyan. Kung gayon, kapag napangasawa siya ni Wanwan, Euro. Wala na tayong pagkakataong umatras ngayon. Iniwan sa akin ni Lola ang munting apartment na ito bilang pananggalang. Ngayon, ito na ang lugar na lilipatan ko. Upang simulan ang buhay kasama ang isa pang estrangherong lalaki. Lola, susuportahan mo ba ang pinili ko? Ilagay muna ninyo rito. Sila na ang bahala sa natitira. Madam, nasa katabi ang master bedroom. Hindi ba sa maling lugar ninyo inilagay ang bagahe? Hindi. Dito ako titira. Sir, magkasama nang nakatira sina Madam at Young Master. Magkahiwalay nga lang sila ng kwarto. Itong batang mag-asawa talaga. Shaolin, tulungan mo silang maging mas malapit. Iginigiit ng batang iyon na lalaki raw ang gusto niya. Kawawa naman ang manugang kong babae. Opo, sir, naiintindihan ko.
Madam, hindi ko alam kung pasok ito sa panlasa ninyo. Salamat, Tita Lynn. Salamat sa pagod ninyo. Pero maaari mo ba akong ipaghanda ng isang tasang kape bukas? Hindi pala pabango ang amoy sidro sa katawan niya. Amoy pala iyon ng shampoo niya. Ayos ba sa panlasa mo? Kapag hindi, sabihin mo kay Tita Lynn. Madam, mag-add tayo sa WeChat. Sabihin mo lang sa akin anumang oras kung ano ang gusto mong kainin. May business banquet ako ngayon. Sa tingin mo, aling kurbata ang mas bagay? Iyong kulay abo, mas tugma iyon sa kulay ng suit mo. Gusto mong matuto ng management. Hindi sapat ang pagbabasa lang ng libro. Ginoong Shen. May mairerekomenda ka bang kurso? Masyadong formal ang Ginoong Shen. Maaari mo akong tawagin sa pangalan ko. Tawagin akong asawa. Kailangan ng tagapagturo sa pag-aaral ng management. May kaibigan akong nasa negosyo ng hotel. Ipapakilala ko siya sa iyo mamaya. Salamat. Bilang gantimpala, maaari bang atali ni Mrs. Shen ang kurbata ko? Tandaan mo iyan. Salamat. Pupunta na ako sa kumpanya. Tawagan mo ako kapag may kailangan ka. Talagang mas mabilis pa sa pagbuklat ng libro ang pagbabago ng mukha ng lalaki. Ipakalat ninyo ang balita, sino mang kumpanyang manggahes kumuha kay Sangwan, ay tahasang kumakalaban sa akin, kay G. Zexia. Opo, President G. Aasikasuhin ko agad. Sangwan, kapag wala ako, akala mo ba makatatayo ka pa sa kabisera? Medyo sabik akong makita, ang babaeng paulit-ulit mabibigo sa paghahanap ng trabaho. At masuner ang babalik para magmakaawa sa akin. Wanwan, ano ba talaga ang nangyari sa inyo ng tiyuhin ko? Tungtong, bakit mo iyan itinatanong? Hindi mo pa ba alam? Gusto sana kitang ipasok sa kumpanya ng pinsan ko. Pero sinabi niyang naglabas ng utos ang tiyuhin ko. Sinabi niyang tinanggal ka sa trabaho. Walang kumpanya sa kabisera ang mangangahas kumuha sa iyo. Dahil ituturing iyong pagkalaban sa kanya. G. Zexia, talagang gusto mong putulin ang kabuhayan ko. Wanwan, may ginawa ka ba para magalit siya? Hindi maaari. Pupuntahan ko ngayon ang tiyuhin ko para kamprontahin siya. Tungtong, huwag kang padalos-dalos. Baka dahil noong nakaraan, hindi ko sinasadyang istorbohin ang date nila ni Jiang Yi. Ayos lang. Huwag mong sirain ang relasyon ninyo dahil sa akin. May plano na ako. Huwag kang mag-alala. G. Zexia, akala mo ba makokontrol mo ang lahat? Kuya Zexia, abala ka ba? Dinalhan kita ng cake. Yee, bakit ka na parito? Napapagod ka lang sa pabalik-balik. Namimiss ka kasi ng taong ito. Kuya Zexia, napakaabala mo kamakailan. Hindi mo ba ako namimiss? Nga pala, Kuya Zexia, alam mo bang ikakasal na ang ate ko? Kay Shen Hang ng pamilyang Shen. Ikakasal? Oo, nagkita na ang dalawang pamilya noong nakaraang Sabado. Napagkasunduan na rin ang bride price. Sa tingin ko, bagay na bagay sila. May meeting ako mamaya. Umuwi ka muna. Isasama kitang kumain sa susunod. Hello. Sangwan, lumalakas na ang loob mo. Nang ahas kang i-block ako. Binata, huwag ka nang kumatok. Ilang araw nang umalis ang dalagang iyon. Saan siya lumipat? Narinig kong nakipagsama na siya sa nobyo niya. Sangwan, napakagaling mo talaga. Hindi ka na makapaghintay na makipagsama kay Shen Hang. President G, mukhang wala na kayong pakialam doon. Tapos ka na ba sa pagpapahabol mo? Talaga bang nahulog ang loob mo sa walang kwentang si Shen Hang? G. Zexia, wala kang pakialam kung sino ang mahalin ko. Huwag mo na akong guluhin. Tulog ka na ba, Wanwan? May kailangan ka ba, Ginoong Shen? Nag-iwan si tita ng bird's nest soup.
Kumain ka ng kaunti, nakapag-toothbrush na ako, kaya hindi na. Salamat, sige. Magandang gabi, Mrs. Shen. Gizexia, mukhang lalong nagiging kawili-wili ang palabas na ito. Kuya Hang, narinig kong pakakasalan mo ang ampon ng pamilyang Jiang. Pakakasalan ko lang ang isang tahimik at masunuryang babae para makasama sa buhay. Mukha naman siyang tapat. Madali siyang kontrolin. Akala mo ba tunay ko siyang pakakasalan dahil mahal ko siya? Ginagamit ko lang ang katayuan ng pamilyang Jiang. Sino ang tinutukoy mo? Gizexia, baliw ka ba? Kanselahin mo ang kasal. Hindi mo maaaring galawin si Sangwan. Kapag narinig kitang muling magsalita ng basura, sisiguraduhin kong hindi ka na makapagsasalita habang buhay. Biglang sinabi ng pamilya ni Shenhang na kakanselahin nila ang kasal. Ayon sa ina ni Shenhang, nabugbog at napilayan si Shenhang sa ospital. Anak mo ba ang nagpunta sa bahay nila para manggulo? At bumugbog sa kanya ng ganoon. Nakipag-away tayo sa kanila dahil dito. Tatawagin ko siya pabalik ngayon din. Ate, bakit mo na naman ginalit si Mama? Ang ahas kang sampailan ako, sinampal na kita. Kailangan ko pa bang pumili ng magandang araw para gawin iyon? Sangwan, baliw ka ba? Iyan din ang gusto kong itanong. Bakit mo ako sinampal? Kinansela ng pamilya ni Shenhang ang kasal. Ikaw ba ang may kagagawa nito? Galit na galit ngayon si Tito Jiang. Gusto mo pa bang makuha ang shares ng hotel? Mabuti na ring hindi matuloy ang kasal. Paano kung sabihin kong kasal na ako? Sa tagapagmana ng pamilyang Shen sa kabisera. Sapat ba iyon para mabawi ko ang shares? Huwag kang mangarap ng gising. Dahil lang minsan mong nakilala ang tagapagmana ng Shen. Akala mo mapapangasawa mo siya. Hello, honey, Euro. Katatapos lang makipag-ugnayan sa akin ng pamilyang Shen. Sinabi nilang gusto nilang makipag-isang dibdib sa pamilya natin. Kanino? Kay Yiyi. Hindi. Tahasan nilang sinabi na si Sangwan ang gusto nilang pakasalan. Sa tingin mo pa rin ba ay nagsisinungaling ako? Wanwan, magkakilala ba kayo ni Young Master Shen? Nagkamali ako ng mesa noong blind date. Dahil sa pagkakamaling iyon, nakakuha kami ni Young Master Shen ng marriage certificate. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ito pepekain. Kahit peke ito, malalaman din agad, hindi ba? Talagang tagapagmana siya ng pamilyang Shen. At ang petsa ay talagang noong araw na iyon. Diyos ko, nakapasok sa pamilyang Shen si Sangwan. Wanwan, mali si Mama kanina. Hindi ka dapat sinaktan ni Mama. Sobrang nag-alala lang si Mama para sa iyo. Ililipat ko sa pangalan mo ang shares bukas. Ituring natin iyon na dote mo, pwede ba? Bahagi ko naman talaga iyon. Oo, iyon ang pamanang iniwan sa iyo ng papa mo. Bata ka pa noon, kaya pansamantalang pinangasiwaan lang ni Mama ang hotel. Sa iyo na ang lahat mula ngayon. Maaari kang pumasok doon at matuto pa tungkol sa pamamahala. Sige, asikasuhin natin ang transfer bukas ng umaga. Sa loob ng 3 araw, gusto ko ang lahat ng shares na nakapangalan sa iyo. At isa pa, panatilihing lihim muna ang kasal ko sa pamilyang Shen. Bukod kay Tito Jiang, ayokong malaman ito ng ikatlong tao. Bakit? Iyan ang kagustuhan ng asawa ko. Sige, pero hindi naman natin ito maaaring itago habang buhay, di ba? Kailangan pa rin nating dumalo sa kasal. Pag-usapan natin kapag malapit na ang kasal. Kuya Zexia. Anong nangyari sa mukha mo? Sino ang nangapi sa iyo? Kuya Zexia, ang totoo, sinampal lang naman ako. Ayos lang ako, huwag ka sanang magalit. Sabihin mo sa akin kung sino ang nanampal sa iyo. Ipaghihiganti kita. Si ate, hindi natuloy ang kasal niya sa pamilya Shen. Masama ang loob niya kaya sa akin niya ibinunton ang galit niya. Si Sangwan ang nanampal sa akin. Ganoon ba niya kagusto si Shenxing? Nababaliw siya dahil sa inutil na iyon. Talagang lumalakas na ang loob niya. Huwag kang mag-alala, ipagtatanggol kita, Yiyi. Hindi ko hahayaang api-apihin ka ng walang kapalit. Pinakontak mo na ba ang pamilya mo sa mama ko? Para pag-usapan ang pag-iisang dibdib natin.
Salamat. Jingyun Jian Clubhouse. Nasobrahan ako sa inom. Sunduin mo ako. Nasaan ang driver mo? Kakasabi ko lang ng salamat. Tapos ayaw mo na agad akong sunduin. Sige na nga, may utang na loob ako sa iyo. Hoy, young Master Shen. Inaya ka naming uminom, hindi tumitig sa cellphone. Ayun na lang ang uminom. Hindi na ako iinom. Sasanduan na ako ng asawa ko para umuwi. Sige, ituloy mo pa ang kwento mo. Wala akong magagawa, mahigpit ang bantay sa bahay. Hindi nga, young Master Shen, kasal ka na talaga. Hindi ba may lihim kang gusto pero walang nangyari? Shen Zuonian, huwag kang magpasikat dyan. Ito pala ang kaibigan ni Shen Zuonian. Talagang gwapo siya. Kaya pala hindi siya interesado sa mga babae. Maghintay na lang kaya ako sa labas. Hindi na, uuwi akong kasama mo. Weizon, sa susunod huwag mo akong hawak-hawakan. Hindi magandang tingnan. Ang mama mo ang hahawakan ko. Hindi ba medyo hindi maganda ang ginawa mo kanina? Ano ang hindi maganda? Iyong kaibigan mo, baka nagalit siya. Kaibigan? Oo, hindi ba ganoong klase ang gusto mo? Gwapo naman si Weishu. Hindi ba siya iyon? Ko rin pala ang napahamak sa sarili kong pakana. Hindi ko gusto ang ganoong tipo. Gusto ko iyong medyo mapang-akit. Naiintindihan ko na, kakaiba pala ang panlasa mo, young Master Shen. Salamat. Mula ngayon, ako na ang nag-iisang pangunahing shareholder ng New Moon Hotel. Dumating si Sangwan. Ate, bakit naparito ka sa kumpanya ngayon? Ito si Zihan. Hindi mo na ba siya naaalala? Ito ang anak kong si Sangwan. Haha, si Wanwan pala. Talagang malaki na ang ipinagbago mo. Muntik na kitang hindi makilala. Wanwan, miss na miss ka na ni Tio. Pangalawang Tio, kakalipat lang ni Mama ng mga shares sa pangalan ko. Babalik ako sa kumpanya bukas para magtrabaho. Sana marami akong matutuhan sa iyo, pangalawang Tio. Ate, bakit mo ginawa iyon nang hindi man lang ako kinonsulta? Naibigay na kay Wanwan ang mga share. Pero ikaw pa rin ang mamamahala sa negosyo. Wala naman itong epekto sa iyo. Ilang taon kong pinaghirapan ang maliit na 2% share na iyon. Hinihintay ko lang na mapasa kamay ko ang lahat. Tapos biglang sumulpot ang pamangkin kong babae. Huwag kang mag-alala, pangalawang Tio. Wala akong alam sa pamamahala. Ikaw pa rin ang masusunod sa hinaharap. Ito ang bagong HR Director, si Sangwan. Hao Wei, turuan mo siyang mabuti. HMPH. Anak siya ng ate ko at nandito lang para subukan ang buhay opisina. Pagtiisan mo lang siya ng ilang araw. Kapag nagsawa na siya at umalis, mapapasa iyo pa rin ang posisyon ng director. Kontrolado ng HR department ang kapangyarihang magtalaga ng mga tao. Sisiguraduhin kong mapasa kamay ko ang departamentong ito. Sige, susundin ko si General Manager Wen. Ngayong director ka na, dapat may kaunti ka ring porma. Kahit hulugan ito ang unang hakbang ko para mabawi ang hotel. Bumili ka ng kotse. Oo, kakakuha ko lang. Marami akong kotse sa garahe. Pumili ka na lang ng kahit alin at gamitin mo. Hindi ba masyadong simple ang kotseng ito? Young Master Shen, 5 milyon ang pinakamura sa mga kotse mo. Masyadong kapansin-pansin kung iyon ang dadalhin ko sa hotel. Dapat disente at mahinahon ang dating ng isang manager. Sige, may sarili kang katuwiran. Ito ang singsing para sa kasal natin. Napakamahal naman ito. Paano kung mawala ko ito? Bibili na lang tayo ulit kapag nawala. Hindi naghihirap sa pera ang asawa mo. Iba ang nakasaad sa kasunduan. Pero hindi pwedeng kulangin ng pang-araw-araw mong gastusin. Gamitin mo ang card na ito para sa damit, alahas at iba pang pangangailangan. Nga pala, ipapadala ko sa assistant ko ang pambayad sa kotse mo. Sobra naman ang ipinadala mo. 400,000 lang ang kotse. Tanggapin mo na. Hindi ako tulad ng mga kuripot mong dating nobyo. Iba ako. Salamat.
Shenzuo niyan. Bukas, pumili rin tayo ng pares ng singsing. Dapat magmukha man lang tayong tunay na mag-asawa. Sige. BMW X3 lang. Akala ko pa naman anak siya ng isang mayamang pamilya. Malayo pala siya sa tunay na prinsesang kapatid ni General Manager Wen. Shaolin, ipaalam mo sa lahat. May pulong ang buong HR department ngayong 2:00 ng hapon. At idagdag mo rin ako sa work group chat. Pasensya na sa abala. Hindi po, walang abala. Director Sang, napakagalang ninyo. Aasikasuhin ko po agad. Huwag ninyong pansinin ang pulong ngayong hapon. Ang may trabaho sa labas ay lumabas lang. Ang gustong magpahinga ay mag-leave na lang. Ako ang sasalo sa inyo, Deputy Director Hao. Hindi ba masama iyon? Siya pa rin ang bagong director. Bakit matatakot sa batang nakapasok lang dahil sa koneksyon? Ano ang ikatatakot natin sa kanya? Director Sang, napakaraming nag-leave. Baka hindi kumpleto ang dadalo sa pulong mamayang hapon. Ayos lang. Ituloy ang pulong. Kung ilan ang dumating, iyon ang dadalo. Ang mga dumalo na ang magsabi sa mga hindi dumating. Paano kung iilan lang talaga ang dumating? Kung may nang-ahas hamarang para hindi sila makadalo. Titingnan ko kung sino sa amin ang mas matigas ang buto. Shaolin, itala mo ang mga lumiban ngayon. At alamin ang dahilan ng bawat isa. Gumawa rin tayo ng bagong mga patakaran. Hindi maaaring lumampas sa 1-2 ang sabay-sabay na nakalib sa isang departamento. Ikaw ang nag-aproba ng mga leave ngayon, Deputy Director Hao, tama? Oo po, ako po. Mabuti. Pabaya sa pamamahala si Deputy Director Hao. Gumawa ng formal na memorandum at padalhan ang lahat ng departamento. Alisin ang buong performance bonus niya ngayong buwan. I-post din ito sa work group chat. Sangwan, anong karapatan mong kaltasan ang bonus ko? Alam mo ba kung magkano ang performance bonus ko kada buwan? 22 ang tao sa departamento at 11 ang nag-leave. 15 ang hindi dumalo. Deputy Director Hao, sumusunod ba sa patakaran ang pag-aproba mo ng leave? Ayon sa Employee Handbook, may karapatan ang nakatataas na suriin ang performance ng nasasakupan. Kung tutol ka, isumbong mo ako sa pangalawang tiyo. Masaya akong makatrabaho kayong lahat. Nagpadala ako ng 5 cash gift sa group chat. Kumuha kayong lahat. Wow, nakakuha ako ng 100. Salamat, Director Sang. Ako naman, halos 200 ang nakuha ko. Ang galing ni Director Sang. Hahaha. Director Sang, ako ang nagkamali ngayon. Sana palampasin mo na. Tinanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero ang nakaltas na performance bonus, bawiin mo na lang sa magandang trabaho mo sa susunod na buwan. Alin ang gusto mo? Ito na lang. Mas simple. I-charge mo na. Isusuot nyo na po ba ngayon? Oo. Nasa unang pwesto ang kotse ko, nasa pangalawa ang sa iyo. Maghiwalay tayong umalis. Sige rin. Hindi ba si Sangwan ang nakita kong nakatalikod kanina? Kuya Zexia, sa tingin mo, magsuot kaya tayo ng magkaparehong damit sa kampang? Kahit ano ayos lang. Yee, sa ibang araw ay yayain mo rin ang ate mo. Bakit naman si ate? Hindi ba inapikan niya noon? Hahanap ako ng pagkakataon. Gantihan natin siya. Ano sa palagay mo? Kuya Zexia, hindi ba masama iyon? Ano naman ang masama roon? Siya ang unang nanggulo. Binlak ako ni Sangwan, ha? Itingnan ko kung saan nanggagaling ang tapang mo. 1-1, may narinig ako. Kahapon pa lang ay nagkaroon na kayo ng alitan ni Howei. Kakapasok mo pa lang pero pinag-uusapan na agad kayo ng lahat. Hindi maganda ang epekto nito. Pangalawang tiyo, si Howei ba mismo ang nagsumbong sa iyo? Naniwala ka lang sa chismis ng mga tauhan. Narinig ko silang nag-uusap tungkol dito. Dapat marunong kang makisama sa mga kasamahan. Bigla kang itinalaga rito bilang director. Normal lang na may magduda at tumutol sa iyo. Dapat mas mapagpasensya ka. Kung nagsumbong siya, ibig sabihin ay nilaktawan niya ang tamang antas ng pamamahala, at binaliwala ang hierarkiya ng kumpanya. Malaking pagkakamali iyon sa trabaho. At nararapat siyang maparusahan, kung hindi naman siya nagsumbong. Patunay iyon na tama ang paraan ng paghawak ko sa usapin. Napigil ko ang mga chismis.
At naitatag ko rin ang aking autoridad. Hindi kailangan ng kumpanya ang mga taong pasaway. Mga taong hindi sumusunod sa patakaran. Ang kailangan natin ay mga taong disiplinado, masunurin at mahusay magtrabaho. Bilang general manager, dapat mas malinaw sa iyo ang bagay na iyan kaysa sa akin. Tama ba? Mukhang handang-handa ang batang ito. Napakatalas ng isip niya, at napakalakas ng presensya niya. Mas mahirap siyang harapin kaysa sa inaakala ko. Hindi ko na siya maaaring ituring na bata. Ano ang nangyari? Hindi ba siya pinagalitan ni General Manager Wen? Talagang nasayang lang ang nakaltas na bonus ko. Paano siya nakapangahas na direktang magbigay ng gawain? Mula nang umalis si Secretary Sang, para mo na akong itinuturing na pumatay sa ama mo. Hindi mo man lang ako binabati kapag nagkikita tayo. Lalo ka pang nagmamalaki ngayon. Masyado mo namang pinalalaki, President G. Dating magkasamahan lang naman tayo sa trabaho. Hindi na kailangang piliting magkwentuhan. Wanwan, sumakay ka na. Tiyo, tama na ang pagsasalita. Huwag mong apihin si Wanwan. Tiyo, sobra naman ang ginawa mong pagharang sa karera ni Wanwan noon. Nagbitiw lang naman siya sa trabaho. Hindi mo kailangang ubusin. At tuluyang wasakin siya. Trabaho iyon. Ganoon talaga sa mundo ng trabaho. Ang malakas ang siyang nabubuhay. Dahil pinili niyang magbitiw, dapat niyang akuin ang kaakibat ng mga bunga. Hindi mo kailangang magmakaawa sa kanya. May nahanap na akong trabaho. HR Director ako ngayon sa Newmont Hotel. Kuya Zexia, sa wakas, dumating ka rin. Matagal na kitang hinihintay. Dahan-dahan. Baka madapa ka. Bakit napakakulit mo? Ate Wanwan, sumali ka rin. Mas masaya kapag marami tayo. Ang lungkot naman kung mag-isa ka lang na nakatayo roon. Wow! Bilang parusa, halikan ng kahit sinong lalaki rito ng 1 minuto. Napakatindi naman. Hahaha. Pipiliin ko ang parusa. Sabihin sa lalaking nakasuot ng kulay rosas. Ang, sorry, ng 10 beses. Nako, napakahirap naman yan para kay ate. Kalimutan na lang kaya natin. Ayos lang sa akin. Bakit naman kakalimutan? Dahil sumali ka sa laro, dapat kaya mong panindigan. Dapat tanggapin ang pagkatalo. Tama, Miss Sang. Napakasaya pala rito. Isang grupo ng mga lampas 30 ang nambubuli rito. Ano ang kahanga-hanga sa pang-aapi sa isang dalaga? Young Master Shen, bakit ka na pa rito? Hindi ka tanggap dito. Wala naman iyon. Nakita ko lang kayong lahat, na pinagtutulungan ng isang dalaga. Hindi ko matiis na panoorin. Bawal ba? Kuya Zuonian, nagkamali ka ng pagkaunawa. Wala kaming inaapi. Naglalaro lang kami. Ate Wanwan, sabihin mo. Hindi ba? Hahaha. Oo. Talagang inaapi nila ako. Ano ba itong walang kwentang parusa ninyo? Halatang si Wanwan ang pinupuntirya ninyo. Wanwan, huwag na nating gawin ito. Wala namang nang-aapi. Normal lang ang laro namin. Ate Wanwan, bakit mo kami pinagbibintangan? Tingnan nga natin kung ano ang mga parusang ito. Grabe, 10 parusa ang narito. At lahat ay tungkol sa paghingi ng tawad kay Hihi. Sino ang naglalaro ng dare ng ganito? Wen, patawad. Ako ang humila sa iyo para sumali sa laro. Hindi ko akalaing gagamit sila ng ganitong paraan. Shen Zuonian, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Hindi ka ba titigil hanggat hindi mo nasisira ang pagtitipon namin? Wala naman. Naiinis lang ako sa mapagkunwari at manlolokong lalaki. Ano ngayon? Huwag kang basta tumawag sa akin na, kuya. Magseselos ang asawa ko. Hindi naman ako binigyan ng tatay ko. Ng kung sinong anak sa labas na kapatid ko. Huwag basta makipagkamag-anak ang ilang tao. Kuya Zexia, paano niya nasasabi yun sa akin? Shen Zuonian, tama na. Umalis ka na. Hindi ka imbitado rito. Huwag kang magpakahiya. Huwag kayong mag-alala. Masyadong marumi ang atmosfera rito at wala rin akong balak manatili. Madudumihan lang ang mga mata ko kapag kasama ko ang ilang tao. Miss, gusto mo bang sumama sa akin? Lumayo ka sa mga magulong tao at bagay na ito. Tara na. Wanwan, sasama ako sa iyo. Young Master Shen, maaari mo ba kaming ihatid? Salamat. Syempre, Young Master G, isasama ko na ang mga kasama mo. Sana huwag ka nang gumamit ng ganitong kasuklam-suklam na mga paraan sa susunod. Young Master Shen, ibaba mo na lang kami sa lugar sa syudad na madaling makatawag ng taxi. Hindi mo na kailangang lumihis ng daan para sa amin. Ayos lang, ihahatid ko muna si Miss G sa bahay. Pagkatapos ay ang isa pa.
Sige, mas malapit naman ang bahay ni Wanwan kaysa sa akin. Pero ako muna ang ihatid mo. Pakikilala ko siya. Ito ang matalik kong kaibigang si Sangwan. Ano sa palagay mo, Miss Sang? Sige. Tungtong, ikaw muna ang ihahatid. Wanwan, patawad. Hindi ko alam na gagawin niyon ni Tio. Dahil kay Jiang Yiyi, kaya niyang gawin ang kahit ano. Kayong dalawa sa likod. Nagpapalitan ba kayo ng mensahe para suruan ako? Masyado kang nag-iisip, young Master Shen. Nakikipagkwentuhan lang ako sa kaibigan ko. Masyado kang nag-iisip. Wanwan, mag-message ka kapag nakauwi ka na. O dito ka na lang matulog sa bahay namin ngayong gabi. Huwag na. Medyo pagod ako ngayon. Gusto kong magpahinga ng maaga. Ano ang nangyari? Nasira ba ang kotse? Mrs. Shen, hindi mo ako driver. Lumipat ka rito sa harap. Young Master Shen, kailangan mo pa ba akong bumaba para buhatin ka? Tungkol sa nangyari ngayon, salamat. Dapat ka talagang magpasalamat, kung hindi ako dumating. Talaga bang hihingi ka ng tawad sa mapagkunwaring babaeng iyon? Hindi ako hihingi ng tawad. Mabuti naman. Akala ko isa kang mahinang madaling apihin ng kahit sino. Takot ka bang kainin kita? Isusuot ko lang ang seatbelt mo. Ako ang asawa ni Wanwan. Kumusta po kayong lahat? Kumilos ka ng natural, Mrs. Shen. Kung hindi, mabubuko tayo sa harap ni Lola. Wanwan, iyan ba ang asawa mo? Parang hindi siya kamukha ng nasa litrato, Lola. Shen Zuonian po ang pangalan ko. Dapat noon pa ako dumalaw sa inyo. Sana huwag ninyo akong masamain. Hindi ko mamasamain. Napakagwapo mo. Xiao Shen, matigas ang kalooban ni Wanwan. Kailangan ninyong unawain ang isa't isa. Maagang namatay ang ama niya. Ako ang nagpalaki at nagpalayaw sa kanya. Darating din ang araw na mawawala ako. Maipapangako mo ba kay Lola na aalagaan mo siya? Lola, huwag kayong magsalita ng ganyan. Huwag kayong mag-alala, Lola. Mahal na mahal ko siya. Poprotektahan ko siya kahit buhay ko ang kapalit. Wanwan, mabuting bata siya. Wanwan, kasal na kayo sa papel. Dapat tawagin mo na siyang papa. Hindi kailangang magmadali. Hindi pa niya naibibigay ang regalo para sa pagtawag mo sa akin na papa. Ang card na ito ay iniwan ng mama ni Zuonian. Ang pangalan ni Wanwan ang nakalagay ngayon sa villang ito. At bukas, ililipat sa kanya ang 5% share ng grupo. Old Master Shen, ito. Napakalaki at napakamahal naman nito, papa. Hindi ba masyado kayong kuripot? Kuripot ako. Hindi sapat ang isang bahay. Dapat 5 man lang. Kapag nagkaanak na kami, saka lang magkakasya ang lahat, hindi ba? Chen Zuonian, nalululong ka na ba sa pag-arte? Sino ang gustong magkaanak sa iyo? 5 bahay. Hindi ko kailangan ng napakarami. Anak, tanggapin mo na. Dapat mong tanggapin ang regalong ito. Papa, mabuting bata. Mas hindi ka sakit ng ulo kaysa sa walang kwentang anak kong ito. Young Master Shen, huwag kang magalit sa akin. Hindi ako interesado sa mga babae. Sino ang tinatawag mong babae? Wanwan. Anong okasyon ito at nagsa-cellphone ka? Wala ka bang modo? Manatiling pribado muna ang pag-iisang dibdib natin. Saka na natin ipahayag sa publiko pagkatapos ng kasal. Wala kayong pagtutol, mga balay. Wala. President G, nakapagtanong na po ako. Anak siya ng pangunahing shareholder ng Newmont Hotel. Magpareserba ka para sa akin ng presidential suite sa Newmont Hotel. Hindi ba gusto niyang maging director? Pagsisilbihin ko siya sa akin ng personal. Wanwan, may mahalagang bisita sa presidential suite. Hiniling niyang ang director mismo ang maghatid ng dokumento. Magandang pagkakataon ito para maging pamilyar ka sa trabaho. Pumunta ka roon. Kailangan pa ba akong personal na maghatid ng isang dokumento? Tanghaling tapat naman. Hindi ka naman ipapahamak ng tiyuhin mo. Sige na. President G, naihanda na ang lahat. Darating na siya maya-maya. Miss Jiang, talagang malupit ang fiancé mong si Ji Zexia.
Ano ang ibig mong sabihin? Nilandi ko lang naman ang dati niyang asawa, si Sangwan. Pero binugbog niya ako hanggang hindi na ako maging lalaki. Mukhang ikaw, ang tunay niyang mapapangasawa, ay hindi pa rin kasing halaga ng kapalit na iyon. Damn, may problema sa pagkain. Hindi makakapunta si Director Sang, kaya ako ang inutusang maghatid ng dokumento. Lumayas ka. Hindi naman ganoon kahirap ang pamamahala. Sangwan, kailangan mo lang magpakita ng awtoridad. Ipaalam mong hindi ka madaling galawin. Ipamahagi sa mga supervisor ang mga gawain at tingnan mo lang ang resulta. Ang dapat mong ipaglaban ngayon ay ang ganap na kapangyarihang magtalaga. Kontrolin mo ang pinakamahalagang bahagi ng kumpanya. Marami akong natutuhan. Salamat, Mr. Wei. Talagang naabala kita ngayon. Bakit narito siya? Ayaw kaya ni Shen Zhuo niya na kaming dalawa lang ni Wei Shu ang magkasama. Mauuna na akong umuwi. Hindi ko naaabalahin sina Young Master Shen at Mr. Wei sa pagkain. Umupo ka. Wala akong ugaling hayaang magutom ang sarili kong babae. Hindi ako gutom, salamat. Kapag sinabi kong gutom ka, gutom ka. Hindi ba arranged marriage lang ito? Sa bilis ng pagsulong nito, hindi na malayong mauwi sa pag-ibig. Ang nasa litratong ito ba ay ang Newmont Hotel ninyo? Pasensya na, kailangan kong bumalik agad sa kumpanya. Yee, paano ka nakapasok? Kuya Zexia, matagal na kitang hindi nakita. Miss na miss kita. Alam kong dito ka nakatira kaya pumasok ako. Magbihis ka. Wala akong gagawin sa iyo bago tayo ikasal. Hindi ko maintindihan kung bakit. Dahil iyan ang paraan ng paggalang sa iyo. Bata ka pa at hindi mo nauunawaan. Kung si Sangwan ang taong biglang magbukas ng pinto ngayon, malamang hindi niya kayang maging ganito kapihil sa sarili. Isuot mo ang damit mo. Samahan mo akong pumunta sa ospital. President G, girlfriend mo ba ang babaeng ito? President G, mukhang napakabata pa ng babaeng ito. Ano ang ginawa ninyo sa suite? Aling magazine ang gustong magsara bukas? Lumayas kayo. President G, talagang humihingi kami ng paumanhin. Hindi ka ba nasaktan? Kuya Zexia, nakuhanan nila ako ng litrato. Wala na akong mukhang may haharap sa mga tao. Hihi, magpapakasal tayo. Hindi kita hahayaang mapahiya. Bukas, pupunta agad ako sa pamilya Jiang para mag-propose, Kuya Zexia. Totoo ba? Totoo. Sa pakanan nilang ay droga ako para puntiryahin ako. Wala nang ibang gagawa kundi ikaw, Shen Zhuo niyan. President Shen, naabisuhan na ang media. Ilalabas sa oras ang mga litrato at artikulo. Hindi ko lang alam kung magugustuhan ng mortal kong kaaway ang inihanda kong sorpre. Sa para sa kanya, G. Zexia. Tinangka mong pahirapan ang asawa ko sa hotel. Sisiguraduhin kong hindi ka na muling magiging lalaki habang buhay. Sangwan. Kagabi, inutusan kitang maghatid ng dokumento sa suite. Nasaan ka? May bigla akong nangyari kahapon at pumunta ako sa ospital. Kaya si Deputy Director Hao ang pinapanta kong kapalit ko. Mahigpit ko pa siyang pinaalalahan ng huwag basahin ang dokumento. Ano iyon, General Manager Wen? May malaking problema. Nagpadala si G. Zexia ng liham mula sa abogado. Ay demanda niya ang hotel dahil sa mahinang seguridad at pagtagas ng pribadong impormasyon. Ikaw ang pangunahing shareholder. Ikaw ang makipag-usap sa kanya. Tio, isa kang general manager. Hindi mo ba kayang harapin kahit ganitong antas ng krisis? Sa public relations, kung talagang hindi mo kaya, kumuha tayo ng profesional na manager para tumulong sa pamamahala. G. Zexia, sana habang buhay kayong maligaya. Manatili kayong magkasama at huwag na akong gambling. Sangwan, kapag lumabas ka sa pintong ito ngayon, mapapabagsak ko ang Newmont Hotel bukas. President G, pinagbabantaan mong malugi ang isang empleyado. Talagang lalo kang gumagaling. Bakit hindi ka pumunta kagabi? Ikaw ang nagpakana sa mga reporter na iyon, hindi ba? Ginawa mo iyon para pilitin akong magpakasal dahil nagseselos ka. Kaya ka nagseselos. President G, huwag kang masyadong mataas ang tingin sa sarili. Malapit ka ng ikasal. At ako, kasal na rin ako. Wala nang saysay ang pagsasabi ng parehong kasinungalingan ng 2 beses. Nasa iyo kung maniniwala ka o hindi. Gusto mo akong tanggalin sa trabaho? Sige lang. Sandali, alisin mo muna ako sa blacklist. President G,
Ang isang disenteng bahagi ng nakaraan ay dapat manatiling parang patay sa blacklist, hindi ba? Ikaw ba ang nagutos sa akin kagabi na akuin ang sisi? Sinabi ni General Manager Wen na tatanggalin niya ako. Masaya ka na ba? Si General Manager Wen mismo ang nagsabi. Bakit ka pa nagkukunwari kapag nawala sa akin ang trabahong ito? Paano mabubuhay ang buong pamilya ko? Tiyo, hindi natin maaaring tanggalin si Huawei. Bilang pangunahing shareholder, poprotektahan ko siya. Ano, gusto mo bang manatili at mag-overtime? Deputy Director, may natanggap akong bagong abiso. Hindi na ako tatanggalin sa trabaho. Ikaw ba ang nakiusap para sa akin? Oo, huwag kang mag-alala. Basta makikisama ka sa akin mula ngayon. Oo, tiyak, masyado akong makitid ang isip noon. Deputy Director How, may ipapakiusap ako. Mula bukas, palihim kang makipag-ugnayan sa mga headhunter. Mag-recruit tayo ng mga tao para sa hotel. Tayo lang ang dapat makaalam nito. Naiintindihan ko. Pakipalitan nito ng ibang sukat. Nang isuot ko, napansin kong medyo maluwag. Sige po, Miss Sang. Maghintay lamang kayo sandali. Ate, narito ka rin pala. Noong pumunta si Kuya Zexia sa bahay para mag-propose, wala ka roon. May magandang balita ako sa iyo. Ikakasal na kami ni Kuya Zexia. Oo, binabati kita. Kung wala ka nang sasabihin, bitawan mo ako. Aalis na ako. Huwag ka munang magmadali, ate. Ang singsing ang pinakamahalagang patunay ng pag-ibig naming dalawa. Gusto kong tulungan mo akong pumili. Pwede ba? Pwede. Zexia. Si Jiang Yi ang nagtanong sa iyo. Hindi mo ba dapat itanong din kung payag ako? Sinabi ko nang nagmamadali ako. At Jiang Yi, hindi naman tayo malapit. Huwag mo akong kulitin. Humingi ka ng tawad kay Jiang Yi. Kapag hindi ko ginawa, hindi mo ako paalisin. Miss, ilabas mo ang pinakamahal na mayroon kayo rito. Opo, limitadong edisyon ang modelong ito. Nagustuhan ba ninyo? Hindi naman kailangang pinakamahal talaga. Pakiramdam ko ay medyo payak ang pares na ito. May mas maganda pa ba? Maghintay ka pa ng 1 minuto. Kapag hindi mo pa ako binitawan, tatawag ako ng pulis. Puntahan mo ang counter sa tapat at palabasin ang magkasintahang iyon. President Shen, hindi mo ba ako naiintindihan? O ayaw mo nang magtrabaho? Oo po, aasikasuhin ko agad. Pasensya na po, mga customer. Nakatanggap ang mall ng bigla ang abiso. Kailangan na naming isara ang tindahan. 3:00 pa lang. Sinasabi mong magsasara kayo ng 3:00 ng hapon. Talagang humihingi kami ng paumanhin. Kailangan talaga naming magsara. Paano ninyo mapapaalis ang mga customer gayong tindahan kayo? Alam mo ba kung sino siya? Lubos kaming humihingi ng paumanhin. Pakikipagtulungan po sana kayong dalawa. Ano kung ipilit kong bumili? Hindi pa rin kami maaaring magbenta ngayon. Hindi namin maipapasok ang bayad sa sistema. Sangwan, sabihin mo kay Shen Zhuo niyan, na hindi ko makakalimutan ang utang na ito. Bitawan mo ako. Shen Zhuo niyan, bakit narito ka? Mrs. Shen, gawa ka ba sa kahoy? Hindi mo man lang alam tumakas kapag inaapi ka. Tauhan mo ba ang manager na iyon kanina? Siyempre, hahayaan ko na lang ba silang pahirapan ka? Kapag nakatagpo ka ulit ng ganitong mga baliw, sipain mo silang lahat, huwag kang mag-alala. Kapag napinsala mo sila, ang asawa mo ang bahala. Naiintindihan ko. Tara na, magsuka tayo ng damit pang kasal. Dahil itutuloy na natin ang kasal. Kailangan din natin ng pre-wedding photos. Gusto sana ni Papa na bumiyahe tayo para rito. Tinanggihan ko, o mas gusto mong sundin siya. At tumira sa iisang kwarto habang naglalakbay. Biyahe para sa photos. Sundin mo ako. Gawin na natin ngayon. Darling, sa wakas dumating din kayo. Darling, huwag mong sabihin siya rin ay kay Shen Zhuo niyan. Young Master Shen, siya ba ang bride? Halika, darling. Sumama ka sa loob. Jerry ang pangalan ko. Ito ba ang idinisenyo ng designer na iyon kanina? Nagustuhan mo ba? Oo. Maganda ba? Maganda. Darling, napakaganda mo talaga. Hindi na sayang ang 2 buwan kong paggawa. Ikaw bang mag-isa ang nagdisenyo ng lahat ng ito?
Ang unang kulay lilang damit ay idinisenyo ko kasama ng ibang tao. Young Master Shen, napakamahal siguro ng mga damit pangkasal na ito. Bakit, Mrs. Shen? Hahatiin mo ba sa akin ang bayad? Hindi naman. Boss, Young Master Shen, bakit hindi mo sinabi na siya mismo ang gumuhit ng orihinal na disenyo? Sino ang nakaalam? Baka may sakit siya. Wan, bata ka pa naman. Wala ka pang isang buwan doon pero nagalit mo na si Young Master G. Ngayon, 2 malalaking kliyente ang nagkansela ng kontrata. Babagsak ng 20% ang kita ngayong quarter. Dapat kang maturuan ng leksyon. Wan, kakapasok mo pa lang sa hotel pero nagdulot ka na agad ng problema sa tiyuhin mo. Ma, naging sabik lang si ate na magtagumpay. Pero wala pa talaga siyang alam. Sige, magsimula ka muna bilang ordinaryong empleyado. Bienan, ako po si Shen Zuonian. Kapag nagpatuloy pa kayo, iiyak na ang asawa ko. Zuonian, hindi iyon ang ibig sabihin ni Mama. Mukhang napakabilis namang magsumbong ng tiyuhin mo. Sa susunod, hindi mo kailangang sagutin ang ganitong tawag. Salamat, pero hindi ako umiyak, iyakin. Huwag mong sagutin ang tawag na ayaw mong sagutin. Narinig kong nawala ng mga kontrata ang hotel ninyo. Oo, hindi pa formal na sinabi ni Tiyo. Ihahatid kita sa trabaho mamaya. Hindi na, ako na ang magmamaneho. Tanggalin ang buong kasalukuyang security management team. At kumuha ng mga bagong tao. Mga kamag-anak sila ni General Manager Wen. Ako ang legal representative ng kumpanya. Alisin ang lahat ng nakapasok dahil sa koneksyon. Director Sang, hinahanap ka ni Manager Lee ng Business Department. Director Sang, marami ka palang itinatagong kakayahan. Nasa opisina ko ngayon ang kinatawan ng Shen Group. Ikaw mismo ang hiniling niyang makausap. Para sa pangmatagalang estratehikong kooperasyon. Shen Group. Director Sang, sa wakas dumating ka rin. Partikular kang hinahanap ni Manager Lin para sa pag-uusap ngayon. Director Sang, matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Ako si Lin Wei mula sa Administrative Department ng Shen Group. Manager Lin, kaninong reputasyon ba talaga ang nagdala sa iyo rito? Pareho na nating alam ang sagot. Matagal nang kilala ang pangalan ninyo. Ang mga sangay ng Shen Group ay laging nakikipagtulungan sa Tiancheng Shipeng. Ngayong taon, gusto naming sumubok ng iba at gamitin ang mga serbisyo ng inyong hotel. Bagamat halos 5-star lang ang Newmont Hotel, may mga sangay kami sa buong bansa. Walang magiging problema sa aming bagong upgrade na mga pasilidad. Habang mas mahaba ang kontrata, mas maganda ang presyong maibibigay namin. Ilang taon ang balak ninyong pirmahan, Manager Lin? Magsimula tayo sa 5 taon. Basta maayos ang serbisyo, madali nating mapag-uusapan ng presyo. Kung 5 taon, maibibigay namin sa Shen Group ang pinakamababang eksklusibong presyo. At ang mga reservation ng mga empleyado ng Shen Group ay bibigyan namin ng prioridad. Ilalagay namin sila sa pinakamagagandang kwarto sa executive floor. Walang magiging kapintasan. Sige, Director Sang, ihanda mo ang pagpirma ng kontrata. Director Sang, idagdag mo ako sa WeChat. Para mas madali tayong mag-usap sa hinaharap. Malaki ang komisyon sa kontratang ito. Hihilingin ko kay General Manager Wen na ilagay ang lahat sa pangalan mo. Manager Lee, sa Business Department ang komisyon. HR ang pinamamahalaan ko. Hindi ko sisirain ang mga patakaran. Nauunawaan ko ang kabutihan mo. Direktang magsalita si Director Sang. Tatandaan ko ang pabor na ito. Director Sang, idagdag mo ako sa WeChat. Para mas madali tayong mag-usap sa hinaharap. Malaki ang komisyon sa kontratang ito. Hihilingin ko kay General Manager Wen na ilagay ang lahat sa pangalan mo. Manager Lee, sa Business Department ang komisyon. HR ang pinamamahalaan ko. Hindi ko sisirain ang mga patakaran. Nauunawaan ko ang kabutihan mo. Direktang magsalita si Director Sang. Tatandaan ko ang pabor na ito. Boss, narinig ko na kay Manager Lee. Ikaw pala ang nakapirma sa malaking kontrata ng Shen Group. Kung may ganito kang koneksyon, bakit hindi mo sinabi agad, pamangkin? Hindi mo naman ako tinanong. Kakapagalitan lang sa akin ni Mama dahil nagdulot daw ako ng problema. Kaya minadali kong bumawi, pero Tiyo, hindi ko nasasagutin sa susunod ang ganitong gawa-gawang sisi. Gusto mo bang magtapat ng pag-ibig sa akin? Ang kooperasyon ng Shen Group ay gawa mo, hindi ba? Hindi talaga ito pagtatapat. May utang lang akong loob sa kanya.
Mas mabuting bumili ako ng 2 tiket para kay Shen Zuonian. Maisasama niya roon ang matalik niyang kaibigan. Ano ito? Liham ng pag-ibig para sa akin. Hindi, regalo ito. Regalo. Aktibidad ito ng kumpanya namin. 5 araw na cruise para sa magkasintahan sakay ng Royal. Para sa iyo. Inaanyayahan ba ako ng babaeng ito? Na mag-honeymoon kaming 2. Gustong-gusto ko ang red along ito. Pero may business trip ako sa Biyernes. Babalik ako sa weekend. Kapag nakabalik ako, sabay tayong pumunta. Sige, asikasuhin mo ang trabaho mo. Ikaw na ang pumili ng oras. Mrs. Shen, bakit ka tumatakbo? Ma'am, maagang lumipad si Sir para sa business trip ngayong umaga. Pinapasabi niyang babalik siya makalawa. Mas magalang pa rin siya kaysa kay Gizexia. Noon, nawawala si Gizexia nang hindi man lang nagpapalem. Hindi pala mahirap ang laging pag-uulat kapag gusto talaga ng isang lalaki. 1-1, kumain ka pa. Medyo masakit magsalita ang mama mo noong isang araw. Prangka lang talaga siya. Huwag mo iyong dibdibin. Papa, hindi ba hapunan ito ng pamilya? Bakit may tagalabas dito? Jiang Hao, ate mo siya. Ano ba ang paraan ng pagsasalita mo? Hindi na ako kakain. Nawawalan ako ng gana kapag nakikita ko ang ilang tao. 1-1, nailipat na ba sa iyo ang 5% share na ibinigay ng pamilya Shen? Nailipat na, Maria. Iniisip mo pa rin ang bride price ko. Sino ang nag-iisip nyun? Nag-aalala lang si Uncle Jiang na hindi mo kayang pamahalaan iyon. Gusto niyang pansamantala mo munang ilipat sa kanya para hawakan niya para sa iyo. Ibabalik naman niya pagkalipas ng ilang taon. Si Uncle Jiang ang hahawak. Ito ba talaga ang dahilan kung bakit ninyo ako pinauwi ngayon? Ibinigay sa akin ng pamilya Shen ang mga share. Kapag nagdiborsyo kami ni Shen Zuonian, ibabalik ko iyon sa kanya. Uncle Jiang, gusto mo bang ibenta ang anak mo kapalit ng bride price? 1-1, wala kang utang na loob. Paano ka nakapagsasalita ng ganyan? Nasa pangalan ko ang mga share. Walang sino man ang makakagalaw sa mga iyon. Busog na ako. Mauuna na ako. Shenbo, buksan mo ang pinto para sa akin. May naiwan akong tala-arawan doon. Sangwan, may mga lugar na hindi mo dapat pinupuntahan. Kailangan mong matuto ng leksyon. Kumalma ka, Sangwan. Hindi ka na 7 taong gulang. Hindi ako natatakot. Hindi ito nakakatakot. Kuya Zexia, napakasaya ko ngayon. Salamat, pumasok ka na. Ma, may nangyari ba? Wala. Naging masaya ba ang date mo? Oo, maayos naman. Ate, dumating kanina ang nakakainis na babaeng iyon. Si Sangwan. Ano ang ginawa niya rito? Malay ko, nakipagtalo siya kay Papa. Tapos mag-isa siyang pumunta sa lumang atep. Hihi, kaya ikinandado ko na lang ang pinto. Sigurado kang walang nakakita. Sa palagay ko, wala. Ate, pakakawalan ba natin siya bukas? Bakit natin siya pakakawalan? Tandaan mo, buong gabi kang nasa kwarto mo. Wala kang kinalaman dito. Paano kung malaman ni Mama? Basta hindi ka magsasalita, sino ang makaalam? Mag-aalis na ako ng make-up. Lumabas ka. Naka-off ang teleponong tinatawagan ninyo. 7:00 na. Hindi umuwi si Ma'am kagabi. Sinabi niyang hindi siya uuwi para sa hapunan. Pero buong gabi rin siyang hindi nakita. Hoshu, ipasuri mo agad sa pinsan mo. Bilis. Sangwan. 1-1, nasa loob ka ba? 1-1, huwag kang matakot. Kung nasa loob ka, kumatok ka ng 2 beses. Umatras ka, sisirain ko ang pinto. Ayos na, huwag ka nang matakot, Hushu. Narito ako. Ikinulong ka nila sa ganoong lugar ng 1 araw at 1 gabi. Pamilya Jiang, talagang mahusay kayo. Bakit napakaaga? May nangyari ba? Papa,
Ipapaalam ko lang sa iyo. Tatawagan ko ang biyenan ko para pagalitan siya. Shen Zuonian, baliw ka ba? Bakit mo pagagalitan ang biyenan mo nang walang dahilan? May ginawa ba siya sa iyo? Ikinulong ni na Jiang Guochao at Wen Yuro si Sang-wan sa lumang atep. Nang isang araw at isang gabi. Papa, bawal ko ba silang pag-alitan? Hindi ba tunay na ina ni Sang-wan si Wen Yuro? Kapag may madrasta, para ka na ring may amang hindi tunay. Ganoon din kapag baligtad ang sitwasyon. Wala na akong ibang sasabihin. Nagpaalam lang ako, ibababa ko na. Kapag tumawag ang pamilya Jiang mamaya, huwag mong sagutin. Tingnan muna natin kung ano ang magiging kilos ni Shen Zuonian. Hello, ako si Shen Zuonian. Zuonian, may kailangan ka ba? May sinabi ba sa iyo si Sang-wan? Ano ba dapat ang sabihin sa akin ni Sang-wan? Umuwi si Sang-wan kagabi para kumain. Pinagsabihan lang siya ni Wen Yuro ng kaunti. Baka nagalit lang ang bata. Maliit na bagay lang iyon. Huwag mo nang dibdibin. Hindi ko dibdibin. Ikinulong ninyo ang asawa ko sa atep ng isang araw at isang gabi. Tapos sinasabi mong huwag kong dibdibin. Ikinulong sa atep. Baka may hindi pagkakaunawaan. Zuonian, umuwi si Sang-wan pagkakain kagabi. Paano namin siya may kukulong sa atep? Hindi ninyo siya ikinulong. Kung gayon, kaninang umaga. Paano ko siya nabuhat palabas ng atep? Multo ba ang binuhat ko? Biyenan, may gusto rin akong itanong. Saang orphanage ninyo inampon si Sang-wan? O gusto ninyong tulungan ko siyang mag-post ng anunsyo para hanapin ang tunay niyang pamilya? Para hindi niya ituring na tunay na ina ang madrasta niya at masaktan ng husto. Sa loob ng maraming taon, ang tawag kong ito ngayon ay babala sa inyo. Huwag na kayong magbalak ng masama laban kay Sang-wan. Hindi ko alam kung paano ninyo siya inapi noon. Pero mula ngayon, hindi ko hahayaang may umapi kay Sang-wan. Nasa bahay si Jiang Hao kagabi. Tiyak na siya ang gumawa nito. Aakyat ako para hanapin ang walang kwentang batang iyon. Kailangan niyang humingi ng tawad kay Sang-wan. Shen Zuonian, ikaw ba ang nagdala sa akin sa ospital? Sino pa? Multo ba? Gutom ka ba? Gusto mo bang kumain? Magdadala si Linyi ng lugaw mamaya. Salamat. Pwede mo ba akong ikuha ng isang lugaw? Wala nang baterya ang cellphone ko. Uminom ka muna ng maligamgam na tubig. Ano ang nangyari kagabi? Alam mo ba kung sino ang nagkulong sa iyo? Oo, may hinala ako. Malamang ang kapatid kong si Jiang Hao, na pareho ko ng ina pero iba ang ama. Nasa bahay siya kagabi. Patawad. Naabala ko ang cruise trip ninyo ng kaibigan mo. Kaibigan? Oo. Iyong cruise package na ibinigay ko sa iyo. Hindi ba sinabi mong may business trip ka? At sasama ka sa kaibigan mo pagbalik mo? Kung hindi dahil kailangan mo akong iligtas. Dapat nasa barko na kayo ngayon. Iyon. Dapat ko bang tawagin ang matalik mong kaibigan na kapartner mo? Tutal, ganoon naman sa grupo ninyo. Tama. Paano ka naman magkakamali? Ako ang nagkamali ng pagkaunawa. Akala ko gusto mong mag-honeymoon tayong dalawa gamit ang mga tiket. Hindi ko akalaing ipinapakilala mo pala ako sa kaibigan mo. Iyon, gusto kong uminom ng tubig. Gusto kong kunin ang cellphone ko. Manahimik ka muna. Ma'am, napakapayat ninyo. Mahigpit na ipinagbili ng old master na pakainin ko kayo ng mabuti. Mahina ang resistensya kapag payat. Inumin ninyo habang mainit. Mas marami pa ang pag-aalaga ni ate kaysa sa tunay kong ina. Ihanda ang abiso ng pagtanggal kay Wei Dongcheng, pinuno ng Security Department. Ipadala mo agad, Director Sang. Pamangkin siya ng asawa ni General Manager Wen. Hindi ba masyadong padalos-dalos kung direkta natin siyang tatanggalin? Zhao Shi, alista mo ang mga paglabag niya sa attendance. Idikit iyon sa bulletin board ng kumpanya. Ipaalam sa lahat ng empleyado bilang babala. Uncle, anong karapatan nilang tanggalin ako? Nagkukunwari ka bang hindi mo alam? Pupunta ako kay tita para humingi ng katarungan. Siya ang magtatanggol sa akin. Sino ang nagtanggal sa iyo? Ipakita mo sa akin ang abiso. Ano ang nangyayari? Sang-wan. Lumakas na talaga ang loob mo. Nangangahas ka ng galawin ang mga tao ko. Wan-wan, pamangkin si Dongcheng ng iyong tiyahin. Kamag-anak pa rin natin siya. Hindi mo ba maaaring pagbigyan ang tiyuhin mo? Bawiin mo ang abiso ng pagtanggal. At bigyan siya ng isang pagkakataong magbago. Binigyan ko na siya ng 1 linggo para magbago. At sa insidente sa seguridad na kinasangkutan ni Jizexia, malaki ang pananagutan ni Wei Dongcheng bilang pinuno ng seguridad.
Makatwiran at naaayon sa patakaran ang pagtanggal sa kanya. Tinadya mong pahirapan ako, Sang-wan. Huwag mong kalimutang tiyuhin mo rin ako at may bahagi ako sa hotel na ito. Dapat alisin ng kumpanya ang nepotismo. Ikaw mismo ang nagsabi niya noong nilinis mo ang mga dating tauhan ng ama ko. Sarili mong bibig ang nagsabi niyon. Nakalimutan mo na ba? Bakit hindi na iyon umiiral kapag sarili mong tao ang sangkot? Lola, patawad. Nahuli ang manugang mong apo. Medyo matrapik sa daan. Xiao Shen, narinig kong ibang tao ang gusto mo. Kung gayon, ano ang pakay mo sa pagpapakasal sa apo ko? Niloloko mo ba ang pamilya Sang? Mukhang hindi ko pa naipakita ng sapat. Kaya nagkamali ng pagkaunawa si Lola. Lola, ngayon, iniisip mo pa rin bang ibang tao ang gusto ko? Hindi pa ba malinaw ang tunay kong damdamin para kay Wanwan?